Patay ang negosyanteng si Lucifer Macbeth nang barilin ng kanyang anak-anakan na si Steve. Patay din ang lalaki dahil sa ginawa nitong pagtalon sa balcony ng gusali. Inaalam pa ngayon ang dahilan kung bakit nauwi sa ganoong sitwasyon ng dalawa. Kuya, is it my fault? Mahinang tanong ko sa lalaki. Of course not. Umuwi ka na rito. Inutusan ko agad ang driver na umuwi na kami. Tahimik lang ako buong biyahe. Sasabihin mo ba kay Rafael kung ano nangyari? Tanong ni Kuya H sa akin. Mabilis naman ako nang tumango rito. Sasabihin ko sa kanya lahat. Bahala na. Tinok nito ang balikat ko. Pagdating sa mansyon ay niyaya ko agad si Rafael sa bahay niya. Pinaiwan ko ang mga bata sa kapatid ko. Ako rin na nagmaneho ng sasakyan dahil sa pananahimik ng lalaki. Galit ka? Tanong ko rito nang makarating kami sa mansyon niya. Umiling ang lalaki. No, I'm not. Humakbang akong palapit dito at niyakap ito. Ako ang dahilan kung bakit nagpunta sa kondo ang ama mo. Sinabi ko rito na si Steve ang dahilan kung bakit ka napahamak noon. Si Steve ang dahilan? Gulat na ani Rafael. Tumango naman ako rito. Yes, amin ko rito. Tapos na ang laban mo, right? Nakaganda ka na. Okay na ba ang lahat? Pwede na ba tayong magsimula? Hindi ka ba galit sa sinapit ng iyong ama? No, I'm not. Kasama sa ibinalita kanina na na-raid ang bahay ni Daddy at nakuha sa mansyon ang mahigit 10 na minor na planong itakas patungo sa ibang bansa at ibanta. Sa tingin mo deserve pa ni Lucifer Macbeth ang sympathy ko? No, Ashley. Matagal na naging bato ang puso ko sa taong iyon. Pinagbayaran na niya ang kasalanan niya. Hindi kita masisisi kung bakit hinangad mong tapusin na ang gulong ito dahil malaki naging kasalanan nila sa'yo. Handa mo pa rin ba akong tanggapin? Tanong ko rito. Of course. Handang-handa ako, Ashley. Matagal na akong handa. Sadyang nangyari lang mga hindi naman natin gustong mangyari. Haharap din ako sa press para tiyakin na hindi madadawit ang mga negosyo namin ni Lolo sa kalat ni Daddy. Hindi kita pipigilan na gawin iyan. Gawin mo sa tingin mo yung makabubuti sa inyo ng kapatid mo, pati na ang lolo mo. Yumuko ito at hinalikan ang noo ko. Bini-bini, okay na tayo ha? Pwede ko na sigurong ligawan ng kuya mo para maibalik niya yung tiwala niya sa akin. Hindi na itago ang tagilid ng ngiti nito. Halatang takot sa kapatid ko. For sure, kay kuya ka mas mahihirapang maligaw. Nakangising ani ko rito. Natawa ang lalaki. Ihanda ko ng sarili ko. Napabungis-ngis ako lalo't nakita ko rito ang mukha itong kinakabahan. Babe, ipakilala mo rin ako na maayos sa kambal ha? Agad naman akong tumango. Oo naman, ipakikilala kita na maayos sa kanila. Deserve niyong makilala na maayos ang isa't isa. Kinabig nito ang bato ko at pinatakan ng marahang halik ang labi ko. Mahal na mahal kita. Mahal kita bilang si Rachel. Mahal kita bilang si Ashley. Mahal kita, tanggap ko ang past mo. Basta mahal na mahal kita. Napangiti ako sa itinura nito. Damandam ako ang sincerity nito. Mahal din kita, Ginoong Rafael. Napangiti ako. Namiss ko yan. Noon tinawag mo akong Ginoo, ay nasyak ang utak ko. Biglang naguluhan. Naunawaan ko na kung bakit talagang tama lang ang desisyon ninyo na ilihim ang nakaraan. Ginawa namin yun para sa'yo. Mahal ka kasi namin. Bulong ko rito. Gusto kong maramdaman ang pagmamahal mo na iyan. Tara sa kwarto. Napabungis-ngis na agad na pinalo ko ito. Rafael ha? Tama na. Matutuyan ako sa iyo. Ilang ulit na eh. Isa pa? Pagpapakit nito. No, I'm tired. Bigyan mo muna ng pahingang katuwal lupa ako. Parunggit ko rito na ikinabungis-ngis nito. Maingat niya akong inilapag sa bathtub. Sumampa rin ito roon saka sinimulang masahihin ang paa ko. Babe, pwede mo ba akong kwentuhan tungkol sa pagbubuntis mo noon? Nasa mga mata nito ang excitement na marinig ang kwento ko tungkol doon. Bahagyan naman akong ngumiti. Bakit ko pa ikukwento kung pwede mo namang panoorin? What? Kuya said, darating ang time na lalabas ang lihim ko, lalo na kapag nagkita tayong muli. Sabi niya, huwag ko raw hayaang wala ka man lang masasilayan sa journey ko noong buntis ako. Kapag may pagkakataon ay binivideo ko ang sarili ko. Much better nga na panoorin mo para malaman mo na mahirap pagbuntis. Tapos, sige ka ng sige. I'm sorry kung wala ako sa tabi mo noong mga panahon na iyon.
Malungkot ang tinig nito. Patuloy nitong minamasahe ang paa ko. Isa sa madalas nitong gawin ang masahihin ang paa ko. Simpleng gesture nito pero kinikilig na ako. Ganun pa lang iyon. Naunawaan ko naman. Malambing na ani ko. Wala rin akong pakialam kung makita nito kung paano ko siya titigan. Yung titig na buhos ang pagmamahal ko rito. Yung titig pa lang madarama na nito ang nararamdaman ko sa kanya. Mahal kita, Ginoo. Mahinang usal ko rito. Tumingin ito sa akin at ngumiti. Mahal na mahal din kita, Binibini. Mommy! Masayang bungad ni Syke pero tumakbo ito patungo sa direksyon ni Rafael. Maagap kaming nagising dahil tumawag si Kea. Hinahanap na raw ako ng dalawang bata kaya naman ipinahatid na ng mga ito ang dalawa. Si Anshel naman ay nahihiyan tumakbo palapit sa akin sa kawaring itinatago ang mukha sa kanyang ama. Anak, kiss mo si Daddy. Naglalambing na ani ko rito pero umiling ito. Nang sulyapan ko si Syke ay karga na ito ni Rafael. Lumapit ang mga ito sa amin saka lumuhod upang magkapantay sila ni Anshel. Hi Anshel, I'm your father. Pagpapakilala ni Rafael. Say hi, Anshel. Striktong ani Syke. No, masungit ding tugon ni Anshel. Do you know what is the meaning of your name? Tanong na lalaki sa anak namin. Saka lang napatingin si Anshel sa kanyang ama na waring nakuha na ng tanong nito ang atensyon nito. What po? Tanong nito. Anshel means a blessed and happy soul. Really? Curious na tanong nito. Agad namang tumango si Rafael. Daddy ko po, ano pong ibig sabihin ng name ko? Ani naman ni Syke sa kanyang ama. Inangatan ko ng kilay si Rafael. Waring hinahamon itong sagutin ang tanong ng kanyang anak. It means soul, anak. It also means breath. Really? Wow, soul din? Tumango naman ang lalaki saka mabilis na hinalikan sa pisngi ang anak namin. Ayaw mo ng kiss kay Daddy? Tanong ko kay Anshel. Napangiti ako na lumapit na ito sa ama at yumakap sa leeg nito. Humalik naman agad sa pisngi nito ang lalaki saka sila tumayo. Picture perfect. Mommy, nahihiya lang si Anshel. Nakabungis-ngis na ani Syke. Not really. I thought he's stupid. What? Gulat na ani ko habang si Rafael ay nanlaki naman ang mata. Mukha ko stupid? Sa akin na nakadirekta ang tingin ni Rafael. Nagtatanong ito at kahit ako hindi ko agad nasagot. Akala ko lang po. Mabilis na bawi ni Anshel sa kanyang ama. Napabungis-ngis si Rafael nang makabawi siya. Can we play, Daddy? I'm so happy na may daddy na rin ako like kila Kuya Kiro. Tukoy nito sa panganay ni Kuya H and Kea. Of course, anak. Kids, hindi pa kami nakakapag-breakfast ni Daddy. Malambing na ani ko sa mga ito. Di si the fast food na lang po. Excited na ani Syke. Is it okay with you, Anshel? Tanong ko sa aking anak. Yes. Tipid na sagot nito. Napangiti naman ako nang kahit hindi humihingi ng halik si Rafael ay hinalikan nito sa noo saka pinagdikit ang ilong nila. Napabungis-ngis ako nang makita ang reaksyon ni Rafael. Naluluha ito pero pilit na itinatakwil ang nagbabadyan luha. Pumikit-pikit ito saka ngumiti sa anak. Nagpasya kaming sa The Alpha's Foodie na lang mag-breakfast. Mabuti na lang at bukas na ang restaurant. Pero exaggerated ang reaksyon ng mga tao nang pumasok kami ni Rafael, lalo na nung nakita nila si Anshel. Huli ikaw! Ani Kid. Daddy? Huli ang kau? Tanong ng anak nitong kandong-kandong. Sinamaan ng tingin ni Anila ang asawa na ikinangiti ko. May huli kau po ba, Ninong Kid? Tanong ng isang bata na sa tingin ko'y anak ni Shade dahil mabilis nitong nilapitan ng anak at binuhat. Oo na lang. Ay naku, kakamot-kamot sa ulong, ani ni Kade. Mommy, gusto ko pong makakita ng holy cow. Excited na ani Syke. Buhat ko ito at nagpapasag sa sobra excitement kaya binaba ko na lang ito para hindi kami mahirapang pareho. Hinawakan ko na lang ito sa kamay dahil maligalig ang batang ito. Kade, mag-usap tayo mamaya. Nakasimangot na ani Shade. Sumugunda naman itong si Rafael. Anong pag-uusapan niyo, Daddy? Pag-uusapan niyo po ba kung saan makakahanap ng holy cow?
Napabungis-ngis na talaga ako sa takbo ng usapan. Saka ako iginiya sa psych sa bakanteng table. Ashley, dito na kayo pumasto. Nakangiting paanyaya ni Danny. Kilala ko naman sila. Hindi nga lang ako nakikihalubilo dahil dinistansya ko talaga ang sarili ko sa kanila. Babe, tawag ni Rafael. Tumango naman ako sa kainalalayan sa psych sa kabilang table. Hindi pa kami nakakapag-usap ni Rafael regarding sa lamay ng ama niya. Siguro mamaya ko na lang ito tatanungin regarding doon. Mukhang wala pa naman sa isip nito eh. Si Bianca, turo ni Danny sa babaeng kapapasok lang ng restaurant. Agad na kumilo si Rafael at sinalubong si Bianca. Buhat pa nito si Anshil ng mahigpit na yumakap si Bianca sa kapatid. Mommy, mukhang sad si Tita Pretty. Ani ng anak ko. May pinagdadaanan lang ang Tita Pretty. Mahinang bulong ko rito. Bakit kasi doon siya dumaan? Sad tuloy siya. Nakita kong pinababa ni Rafael si Anshil, tapos tumakbo ang anak ko palapit sa amin at kumandong agad. Dalawa na silang kandong ko. Nakita ko pang iginiya ni Rafael si Bianca palabas. Mukhang umiiyak ito. Tana. Alo ko sa kapatid ko. Hindi ito umiiyak dahil lang wala ng ama namin. Umiiyak ito sa relief. Hindi ko alam kung bakit pero yun ang nararamdaman ko. May itinatago ba ito sa akin? Bigyan na lang natin siya ng maayos na libing tapos mag-move on na tayo. Tumango naman ako pero hindi ako tiyak sa desisyon ng partner ng ama namin. Pero kailangan namin kausapin si Lolo regarding sa bagay na iyon. Kakain lang muna kami bago kami pupunta kay Lolo. Sasama ako. Sino nga pala yung batang karga mo? Bakit kamukha mo? Anak namin ni Ashley. Napasimangot si Bianca sa akin na waring hindi naniniwala. Wala nga palang kaalam-alam itong kapatid ko sa mga nangyari. She's Rachel, yung babae sa alaala ko. OMG! Dali nito. I'm really sorry na sinakyan ko ang kalokohan ni Lolo, kuya. Ano ka ba? Okay na rin yun. Inisip lang naman ni Lolo makabubuti sa akin. Itinago niya ang totoo sa akin dahil possible na magkaroon ng bad effects sa akin kung pipilitin ko ang sarili ko na makaalala. Kalimutan mo na yun. Ang mahalaga nakaalala na ako. May anak na rin akong kambal at naayos namin ni Ashley ang sa amin dalawa. I'm so happy, kuya. Yumakap ito sa akin. Kamukhang-kamukha mo yung baby boy mo. Warang kinikilig na anito. Tumango-tango naman ako. Proud na proud sa anak ko. Sumabay ka na sa amin kumain. Inakbayan ko siya at niyaya sa loob. Inabutan ko na ikipagkwentuhan si Ashley kay Nazneen. Wala ang mga bata. Nang igala ko ang tingin ay nakita ko sa kabilang side ng restaurant. Binabantayan ng mga staff at ng mga kaibigan ko. Nandoon lahat ng kids at ang mga ama ay nandoon. Hi Bianca! Bati ni Ashley sa kapatid ko. Hi Ashley! Kulain mo yun? Tita Pretty talaga ako ng anak niyo ni Kuya. Masayang ani Bianca. Magimabuting tita ka dapat Bianca. Alagaan mo sila kapag may date kami ni Ashley. Nanulis tuloy ang uso ng babae pero tumango rin naman. Si Batsy ang chef dito, kaso hindi siya available ngayon. Sina Chef Lip ang magpe-prepare ng food natin. Order na tayo? Tumango naman kami. Agad yung ginuhang order namin at ilang minuto rin kaming naghintay. Nang maiserve ang food ay tinawag ko na ang mga anak ko. Gosh, ang sarap sa feeling na tawaging anak ang kambal. Nakaka-proud na maging ama na magagandang nilalang na ito. Daddy, ayoko mag-speak dun sa isang bata. He's so matalino. Like Anshil. Mukhang friends na agad sila. Bakit naman ayaw mo kasapin? Niya-ask niya ako about period table. Narunong naman yun. Pero alam ni Anshil. Paano mo nalaman yun? Tanong ni Sykes sa kapatid. Napanood ko sa TV. Tipid na sagot ng anak kong lalaki. Si Ashley ang masikaso kay Anshil habang ako na may nag-asikaso kay Syke. Magana kaming kumain ng almusal. Kahit maingay sa restaurant ay na-enjoy ko naman lalo't ang sarap marinig ng mga tawa nila. Nakakahawa iyon to the point na inabot kami ng 2 oras sa pagkain pa lang ng almusal. Nang matapos ay nag-offer sa Ashley na siya na magbabayad pero umiling lang ako dito at agad na tumayo para bayaran ang bill namin. Pagkatapos ay niyaya ko na silang magtungo kay Lolo. Tahimik na ang mga bata na katabi ni Ashley sa backseat. May nakabuntod pa rin kaming guards habang bumabiyahe patungo sa mansyon ni Lolo. Nang dumating kami roon ay excited na matanda ang sumalubong sa amin. Agad na niyakap ang mga bata pero nang niyaya ni Bianca sa garden ang dalawa ay sakalang nabura ang ngiti sa labi nito.
Ngayon nakita ko na yung kanina ko pa hinahanap sa mukha nito. Yung lungkot, yung pagluluksa sa pagkawala ng anak ng nag-iisang anak nito. Humakbang akong palapit dito pero mas nauna si Ashley. Yumakap agad ang matanda dito na waring kilalang kilala at sanay na ang mga ito sa isa't isa. Mukhang ngang nagkapalagayan sila ng loob noong mga meetings nila. Nakausap ko ng partner ng daddy mo. Pwede raw natin kunin ang bangkay niya. Ganoon kadali sa babaeng iyon ay balik sa amin ng aming ama dahil wala naman na itong pakinabang sa kanya. Pero para na lang din kay Lolo'y willing akong tanggapin ito. Papaayos ko na po ang lahat. Tumango naman si Lola sa akin. Bumalik na ang lahat ng alaala mo, iyo. Hindi na ba sumasakit ang ulo mo? Worried na tanong ng matanda. Mabilis naman akong umiling dito. Mabuti na pong pakiramdam ko, Lo. Kamusta? Anong pakiramdam na nakilala mo na ang kambal? Tanong nito sa akin. Masaya. Walang kapantay na saya. Nakakatampo lang kasi mas nauna mo pang nakilala kaysa sa akin. Reklamo ko rito na ikinatawa ni Lolo Jesus. Apo, ayos lang yun. Makakasama mo naman sila na mas matagal kaysa sa akin. Mahaba pa ang buhay mo. Hindi lang apo mo sa akin na makakalaro mo, kung hindi pati apo mo kay Bianca. How I wish. Ani ng matanda. Nag-excuse lang ako saglit para tawagan ng secretary ko. Inuutos ko rito ang mga dapat na gawin para sa burol ni Dad. Agad namang nagpaalam ito para gawin na ang mga pinapagawa ko. Nang matapos ay nagpasya na akong hanapin sina Anshil at Syke. Anshil, may daddy na tayo ngayon, no? Ang sisi ako sobra. Gusto ko siyang yayain na magpunta sa mall tapos bumili ng toys. Kaso nahihiya pa ako. Huwag ng toys, books na lang. Ang boring naman nun. Reklamo ni Syke. Pinapanood sila ni Bianca habang may kausap ito sa phone. Lumapit ako sa mga anak ko. Gusto niyo bang pumunta sa mall? Nakangiting bungad ko sa kanila. Daddy! Excited na tumayo si Syke at yumakap sa akin. Nanatili namang nakaupo si Anshil sa lapag. Yes! Yes! How about you, Anshil? Yes. Pero mukha namang nag-yes lang dahil sa kapatid. Okay, ganito na lang. Pupunta tayo sa mall pero hindi ngayon. Why? Tanong agad ng anak kong babae. Ganito kasi iyon. Yung daddy ko namatay. What? That's sad. Pati tuloy si Anshil ay napatayo't yumakap sa akin. Saka tinap nito ang likod ko. It's okay if you want to cry. Parang matured na ani ng bata. Sad ka, Daddy? We're here for you. Love you. I love you too, anak. Sige, hindi na lang po tayo mag-mall. Nasaan po ang daddy niyo? Pupuntahan natin siya. Tumango naman ang dalawang bata. Walang kahit na sinong bisita bukod sa aming pamilya. Gusto mang makilamay ng mga kaibigan ko'y tinanggihan ko. Naunawaan naman ang mga ito. Sa laki ng galit at trauma na ibinigay ni Lucifer Macbeth sa akin at sa kapatid ko'y hindi ko man lang magawa magluksa para rito. Buhat-buhat ko si Syke at karga naman ni Ashley si Anshil habang nagmimisa. Pagkatapos ng misa na ito ay ipapakremate din ang katawan ng aking ama. Saka ito ilalagak sa mausoleo ng pamilya Macbeth. Katabi ni Bianca sa Echo na nakaakbay sa kapatid ko. Tahimik lang din ang dalawa. Nang matapos ang misa ay agad nang inasikaso ang cremation nito. Bakit walang nagka-cry? Tanong ni Syke. Pati si Lolo na tahimik na nakaupo sa upuan ay napatingin sa side namin. Di ba kapag may patay, nagka-cry ang mga people? Anak, pukaw ni Ashley sa anak namin babae. Po, gusto mo bang kumain muna? Dalawa kayo ni Anshil? Pag-iiba nito ng usapan, agad namang tumango ang bata. Ako na muna bahala sa kanila. Tinapik nito ang balikat ko, tinawakan ang kambal. Okay, babe. Ani ko, saka humalik sa noon nito bago sila tumalikod at umalis. Kuya, pukaw ni Bianca sa akin. Yes, uwi na kami. Wari nagpapaalam ito. Hindi ba kayo sasama sa paghatid sa kanya? Mabilis na umiling si Bianca. No. I understand. Dito muna kami para may kasama si Lolo. Niyakap ko ito bago siya sumama kay Echo. Nang makaalis sa mga ito ay nilapitan ko ang lolo ko. Ako na lang ang haharap sa press con. Why? Tanong ko rito. Ayoko sumentor sa inyo mata ng publiko. Lalo't may anak ka nang dapat na isipin. Yung mga gusot na dapat ayusin ay ako na bahala. Kaya ko naman, Lo. Mas kaya ko, Apo.
Isipin mo na lang na gagawin ko ito para sa mga apo ko. Tumango na lang ako dito. Lumipas sa mga araw, ang araw na hinihintay para sa press con ay dumating. Hindi kami pinasama ng matanda kaya nasa sala lamang kami ngayon ng mansyon habang ang mga bata ay nasa The Alphas Foodie kasama mga anak ni Boss H. Nakabukas ang TV, tinihintay na lang namin na magsimula ang conference. Nakahanda naman na ang tanong at alam na iyon ni Lolo. Isa-isa na lang niyang sasagutin ang mga iyon. Nagsisimula na. Pukaw ni Ashley na ginagap ang kamay ko. Si Bianca naman ay umupo na rin sa kabilang couch. Nang magsimula magtanong ang mga reporter ay tahimik kaming nanonood. Totoo po ba na isang drug lord ang iyong anak? Yes. Alam niyo po ba ito bago nangyari ang pagkakasawi ni Lucifer Macbeth? Yes. Tipid na ani ng matanda. Hindi namin alam na nasa ganoong kalakaran ng anak ko. Nalaman na lang namin na involved na siya sa ganoon noong tinangka niya na kunin ang kumpanya ko at kumpanya ng apo ko na si Rafael Macbeth. Bakit niya tinangkang kunin ang company niyo? Kinakailangan niya ng funds sa isang malaking proyekto. Anong klaseng proyekto? Nakapag-usap na kami ni Lolo. Sang-ayon ako na hindi ito maglilihim. Sasagutin nito ang lahat ng tanong pero depende na rin sa matanda kung paanong pagsagot ang gagawin nito. Plano niyang bumuo na isang lab. Like a drug den. Ang dami nilang tanong at sinagot naman ang diretso ng matanda iyon. Totoo ho bang dinukot si Lucifer Macbeth according sa kanyang live-in partner? Kung dinukot ang anak ko, bakit nandoon siya sa condominium ni Steve? Ibig ba sabihin nito ay si Steve ang dumukot sa kanya? Bahagi ako napailing sa tinuran ni Lolo. Mahusay nga rin talaga ito. Matitiyak niyo ho ba sa publiko na walang kaugnayan ang dalawang malaking company na pag-aari niyo at ng apo ninyo sa illegal na gawain ni Lucifer Macbeth? Actually, sinubukan ng anak ko na pasukin ang dalawang company pero hindi siya nagtagumpay. I can assure you na hindi ko nagtado ang dalawang company sa ganoong gawain. May balak ho ba kayong kunin ang mga natitirang property ni Lucifer Macbeth? Nakapag-usap na kami ng aking mga apo. Lahat ng mga property ni Lucifer ay i-dispose namin at ipamamahagi sa mga biktima ng maling gawain ng anak ko si Lucifer. Pati po ba ang mga bahay? Lalo na ang mansyon ng anak ninyo? Yes, pati yun. Napasulyap si Ashley sa akin. Ayos lang ba yun kay Betty? Betty ang pangalan ng live-in partner ng aking ama. Wala siyang choice kung hindi iwan ng property. Nakapangalan iyon sa aking ama. Hindi sila legal na kasal. Nakausap ko na rin ang abogado. Nasa last will pa rin naman niya kami at kami pa rin ang magmamana ng lahat. Pero wala naman kami balak na kunin iyon. Para na yun sa mga biktima niya. Paano stop mo? Tanong ulit nito sa akin. Magagalit ka ba sa akin kapag sinabi kong wala akong pakaalam sa kanya? Hindi naman. Natanong ko lang naman. Pero wala din naman akong pakaalam sa kanya. Napabungis-ngis ako na hinalikan nito sa pisngi. Matagal din bago natapos ang conference. Nang tumayo na si Lolo ay nagsipagtayuan na rin kami at nagayayaan na puntahan na ang mga bata sa The Alphas Town. Daddy! Excited na ani Anshil. May nakikita kong improvement sa anak ko. Hindi na ito aloof sa ibang tao. Nakikipaglaro na ito. Nakakatuwa nang makita iyon sa anak kong lalaki. I'm so happy na hindi nagaanong ilag si Anshil. Nangingiting ani ko rito. Me too. Saka nabanggit niya sa akin ang isang reason. Sumulyap si Ashley sa akin. Ano? Ayaw daw niya makapaglaro sa iba. Kasi yung iba, may daddy siya wala. Nanlaki ang mga mata ni Ashley sa narinig. Oh God, hindi ko alam. Guilt ang agad na lumarawan sa mukha nito. It's okay. Okay naman na ang lahat ngayon. It's my fault. Nakayukong ani to. No, you're not. Ginawa mo iyon para protektahan kami ng mga anak mo. You're so strong, woman. Anito na malambing pa akong kinabig at hinalikan sa noo. Me too. Singit ni Anshil. Hila-hila ang kakambal niyang si Syke. Agad naman akong kumalas sa pagkakayakap sa babae saka ang kambal naman ang hinarap. Rafael, nakatingin si kuya sa'yo. I think dapat mo nang simulan paliligaw sa kanya. Paberong ani nito sa akin. Napatingin naman ako kay Boss H na kargang anak niya. Nakangisi itong nakatingin sa akin. Napangiwi naman akong bigla. At biglang tumahip ang dibdib ko sa kaba. Ilalagay mo lang naman sa kulungan nila mga alaga ko.
Tsakin mo na hindi sila masasaktan dahil masasaktan ka sa akin kapag nangyari iyon. Napakamot ako sa ulo na tumingin sa pinto ng kulungan. Bossing naman. May reklamo ka? Ganito ako sa'yo dahil kapatid ko si Ashley. Walang problema sa akin kung ibang tao yan. Wala akong pakaalam sa kanila but she's my sister. Kung hindi mo kaya, pinapagawa ko sa'yo. Ibalik mo sila dito sa mansyon. Kaya kong alagaan ang kapatid ko at mga pamangkin ko. Tom, ganito pala si Boss H, ka-protective sa kapatid niyang si Ashley. But well, ganito rin naman ako pagdating kay Bianca eh. Siguro understandable naman iyon. Tumango na lang ako sa lalaki. Napasunod na rin ang buksan nito ang pinto. Nang makapasok kami ay agad din itong inilock. Agad pa nga nitong kinuha ang isa sa kanaupo sa couch. Simulan mo na. Meron nga rin palang ihahatch na itlog ngayon. What? Joke. Nakangising nito. Muntik nang malaglag ang puso ko. Rafael, anong plano mo sa kapatid ko? Tanong nito sa akin. Pakakasalan siya at mamahalin siya habang buhay. Diretsang ani ko rito. Yun naman ang gusto sabihin ng puso ko kaya naman hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Kailan mo siya planong pakasalan? Kung pwedeng bukas ay gagawin ko. She deserves the best, I know. Pero bago ang kasal ay plano ko muna mag-propose. Sa tingin mo, ano magandang proposal sa kanya? Sa akin ka muna mag-propose. Isa sa mga negosyo mo ay sapat na. Bossing! Kamot ulong ani ko rito. Joke! Ani to, ano bang trip ng taong ito ngayon? Mag-suggest ka na lang sa akin ng magandang idea for proposal. Sa naging takbo ng usapan namin ay nawaglit sa isip ko ang takot sa mga ahas na maingat kong dinadampot. Tinuruan din naman ako ni Ashley sa tamang paghawak sa kanila. Buti pa yung babaeng iyon ay hindi takot. Kahit nung si Rachel pa siya ng bundok nagpili ay hindi rin siya takot sa ahas eh. Speaking of bundok nagpili, boss, lumangon na to sa akin. Gusto ko sana ipagawa yung dating kubo ni Rachel. Ashley, sa bundok nagpili. Posible ba iyon? Walang imposible sa pera. Tipid na sagot nito. Of course, wala talagang imposible. I'll ask Landon regarding this matter. Excited na ani ko rito. Romeo, ask me first, stupid. Napahalakak ako sa tinura nito. Of course. Sagot ko na lang. Business partners din naman ang dalawang ito kaya okay lang na dito dumiretso. For sure, gusto ni Ashley na maisama si Angela at Sykes sa lugar na iyon. Gusto ko rin naman bumalik-balik sa lugar na iyon kaya naman tama lang na ipaayos ko iyon para pwede rin namin gawing bahay bakasyonan iyon. Dum! Nabalik ako sa katotohanan na maramdaman ko ang tuklaw ng ahas sa binti ko. Don't worry, hindi naman ako mamatayan. Nakangising ani ng lalaki. Boss! Reklamo ko rito. Tapusin mo na yan. Chill na ani to, saka bumalik na sa pagkakaupo niya ng maayos. Hindi ko na lang iyon pinansin, saka pinagpatuloy ang ginagawa. Tsak na masasermonan ako ng babae na naghihintay sa bahay namin. Yes, namin. Dahil ang akin ay sa kanya at ang kanya ay kanya lang. Hi! Bati ni Kea sa akin nang pumasok kami ng mga anak ko sa The Alphas Foodie. Dumiretso kami agad sa table nito. Hello, Kea. Bakit parang hindi magandang umaga ng sister-in-law ko? Nanunod yung tanong nito sa akin. Nagsasama na kami ni Rafael. Ilang buwan na rin simula noong nagkaayos kaming dalawa. Paano naman kasi? Yung tukmol na yun? Pangalawang beses na ako nagigising na wala siya sa tabi ko. Si Rafael? Bumungis-ngis ito. Buti pa pala yung kuya mo. Bago umalis, nagpapaalam muna. May idea ka ba kung saan pupunta iyon? Tumawag ako sa office niya. Ang sabi ng secretary niya, wala daw sa office. Hindi na ako natutuwa sa mga ginagawa niya. Mali mo naman, busy lang. Baka may pinagkakaabalahan. Baka na-realize niya na hindi worth it na mag-stay sa akin. Mabilis na pinitik ni Kea ang daliri ko. Ouch! Reklamo ko rito. Ganda nating to. Yung mga lalaking yun handang gawin na lahat para sa atin. Huwag mo isipin na hindi ka worth it. Worth it ka. Hindi ka bawasan sa pagkababae natin na naging past natin. Pero ano? Huwag na huwag ka magdadoubt sa nararamdaman sa'yo ni Rafael. Dahil kahit noong nagka-amnesia siya, ay ikaw pa rin naman ang minahal niya. Sa'yo lang tumibok ang puso ng taong yun. Sunulyapan ko ang mga anak kong abala sa paglalaro. Bigyan mo nila ako ng idea dito sa ginagawa kong wedding gown. Yung customer ko very simple lang. Ayaw niya ng ingrande.
May idea ka sa pagiging simple? Kung ikaw ang papipiliin, anong gusto mo? Tanong nito sa akin. Di bestidang puti lang. Very simple. Wala pa rin sa mood na ani ko rito. Like this? Iniharap nito ang iginuguhit na wedding dress. Napakasimple lang noon pero elegante. Ang ganda, Kaya. Tapos yung wedding setup, para lang garden wedding. Tapos yung bride, may bulaklak sa ulo. Napangiti si Kaya sa sinabi ko. Nice idea. Nag-note ito sa gilid ng design. Okay lang ba yung dito sa dibdib? Siguro, mas better kung off-shoulder iyan. Suggestion lang. Sabay kibit balikat. Mabilis naman itong iniayos ang drawing niya. Ano kaya magandang bulaklak na gamitin? Ani, Kaya muli. Something white na bulaklak. Rose, I think. Ani ko na lumipat na rin ang upuan. Tumabi dito at pinanood ang kaibigan. Mabuti na lang nandito ka. Hindi ako mahirapan sa pag-iisip ng ideya. Nakangising ani to. Ano naman ito? Curious na tanong ko tinawakan ng isang album. Nang buklatin ko iyon ay namangha ako sa mga disenyo ng mga sing-sing na nandoon. Hanap ka nga na simple lang. Nasa tingin mo magugustuhan ng future bride? I'll try. Tugon ko rito. Pasimple ko rin namang sinusulyapan ng mga anak kong abala sa paglalaro. Habang sinusubukan din na tulungan ng kaibigan ko. This one. Agad ko ipinakita ang design yung nakita ko. Manipis lang iyon at may maliit na diamond. Ganyan? Takang ani Kaya. Masyado kasing simple pero nagustuhan ko naman. Oo, ang ganda kaya. Pero kung ayaw ng bride, edi papiliin mo na siya. Inilista ni Kaya iyon sa kanilagyan ng mark ang itinuro kong sing-sing. Thanks, Ashley. Wala yun. Tama ka lang naman ang hininga ng tulong. Ako ang binibini na purong-puro. Malakas itong natawa. Hasa ka, girl? Iningusan ko lang naman ito.